Ang ating pong topic ngayon ay sa mga gawa, chapter 9, verse 1 hanggang 22. So, kung meron po tayong Biblia ngayon sa ating tabi, kung maaari po ay pakibuksan po. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay sabay-sabay po tayo manalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito at nawa po ang aming mga kapatid ay makauwi po na maayos sa kanilang tahanan, Panginoon. Nawa, Lord, ang pagtitipong ito ay Ikaw, Panginoon, ang pumagitna sa amin, Panginoon. Lord, inaasahan namin na sa bawat salita na manggagaling sa aking bibig, Panginoon, ay sa iyo, Panginoon, nanggaling. Lord, i-bless mo, Panginoon, lahat ng mga kapanood at nawa ay ang iba na hindi pa nakakilala at mabuksan ang puso sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin ang maayos na gabi, Panginoon, at lukuban mo, Panginoon, ng banal na spirito, Panginoon, ang ngayong gabi, Panginoon. Lord, ikaw lamang, ang pangalan mo lamang ang aming tataas. Ikaw lamang ang aming paparangalan at ikaw lamang ang aming sasambahin. In Jesus' name, Amen. So again po, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay ayos po ang lahat despite of the weather. Medyo gloomy po ang weather. Thankfully po, hindi maulan. So again po, kung nakikita nyo po, hindi po kasi ako sure kung nakikita nyo po yung text. Yung mga text na tinype ko po, So, again po, mga gawa, chapter 9, verse 1 hanggang 22. So, marami po sa atin siguro alam na po yung story ni Apostle Paul. So, si Apostle Paul po ay kilala na Apostle of the Gentiles, so which is tayo, ang mga Hentil. Tayo po yung mga Gentiles na yun, So, kung hindi kay Apostle Paul, ay hindi natin malalaman or hindi tayo magkakaroon ng knowledge and hindi natin malalaman na meron pala tayong Savior, na kung hindi sa ministry niya, kung hindi siya nagpalaganap ng kanyang katuruan, kasi si Apostle Paul po ay nag-travel, So, kaya yung mga salita ng Diyos ay talagang napalaganap niya. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po kay Apostle Paul. Before that, ang pangalan niya is Saulo. So, before po siya naging Apostle Paul, ang pangalan po niya is Saulo. So, isa po siyang Pariseo, I believe po, siguro ilang beses ko na po itong na topic, siguro, ang ating Lord ay may purpose ngayong gabi. Kaya, ito po ulit yung topic, So, maybe to remind us everything, So, isa pa po ay so, ang kwento pong ito ay ang pag-aaralan po natin ngayong gabi, hindi po ito kwento ng buhay na kahihiyan para kay Saulo, kundi ito po ay kwento ng buhay ng kaligtasan. Ito yung kwento ng buhay ni Saulo na akala niya ay tama siya sa lahat, ngunit sa harap ng ating Panginoon ay mali ang kanyang inaakalang pinaglalaban niya at yung mga natutunan ni Saulo, So, sa mata ng ating Panginoon ay hindi tama yung naging buhay ni Saulo. So, meron po tayong 5 lang po ito. So, mag-start na po tayo. So, number 1, si Saulo. So, si Saulo, hindi siya masamang tao kung hindi bulag na tao, So, gawa, chapter 9, 1 hanggang 2, basahin po natin.
Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matatagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. So, si Saulo po, again, isa siyang relihiyosong tao. So, meron po siyang posisyon. May basbas din po siya ng mga pinuno kung ano man yung mga ginagawa niya before. Binasbasan po ito ng mga leaders, So, since isa po siyang Pariseo, naitala po ni Apostle Paul ang kanyang buhay sa Acts 22, verse 33. Atin pong basahin. Ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel, at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na narito ngayon. Ngunit po mga kapatid, alam po natin lahat na before, bulag po si Saulo sa katotohanan. Hindi niya alam na yung mga pinapatay niya or yung mga pinapapatay niya ay pinapapatay niyang simbahan ay ang katawan ng ating Panginoong Jesus. So, tayo po, ang ilan po sa atin, pwede pong tayong maging aktibo sa relihiyon. Pero, ang tanong po dyan, kung tayo po ba ay active po ba yung relationship natin kay Christ? Yun po ang malaking question yan. Kasi pwede po tayong maglaan ng maraming oras, magbasa ng, mag-aral ng Bible. Pero kung wala po tayong relationship kay Jesus, wala rin pong sense yung pagiging active natin sa ating ministry or sa ating church. So, katulad po ni Saulo, aktibo din po siya sa kanyang congregation. But, wala siyang tunay na relationship kay God, Dahil bulag po siya dun sa kakayanan niya yung sa mga pinaniniwalaan niya or sa pinag-aralan niya, So, I believe, yun po yung naniniwala po sila dun. Yung mga pinag-aralan ni Saulo ay based doon sa Old Testament, So, marami pong tao na karamihan ay mga sa atin ngayon, So, marami pong, pansinin niyo po pag halimbawa sobrang talino po ng isang tao, ang hirap, halimbawa, sharean niyo po ng Word of God. Hindi po ba parang ang hirap nilang papaniwalain? Yung parang sobrang daming duda sa'yo na hindi naman siguro nila tinitingnan yung estado ng buhay mo or yung katayuan mo, but yung mga salita, So, sabi nga ni Pastora kagabi, hindi nila kasi kayang tanggapin, Kasi siguro dahil mabigat sa kanila yung salita ng Diyos, So, kadalasan pagka sobrang professional ng tao, mahirap siyang kausapin patungkol sa ating Panginoon, which is nakakalungkot. Nakakalungkot po kung isipin, kadalasan naman tayo, yung iba naman po sa atin na nakakilala, aktibo po sa ating church, ngunit wala naman po tayong totoong relasyon sa ating Panginoong Jesus. So, tayo po ay kailangan na sinisiyasat po natin ang ating sarili every day. Dapat lagi natin tinatanong yung sarili natin na meron ba ako talagang relationship kay Jesus, So, number 2 po. Actually, lang po to, kasi hanggang 5 lang po, Sobrang mabilis lang po. So, number 2, ang pagbagsak. So, himala sa pagkatao. So, mga Gawa, chapter 9, verse 3 hanggang 4, atin pong basahin. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya
ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? So si Saulo po, na dati pong mapagmataas or dati pong mayabang, ngayon po ay hindi na po siya makatingin or hindi na po siya makakita, no? So, dati rin po na takbo po siya ng takbo upang hanapin at paslangin po yung mga sumusunod sa ating o yung mga followers na ating Panginoong Hesus. Ngayon, hindi na po siya makagalaw, no? So, sa ating pong buhay, minsan po pinapahinto po tayo ng ating Panginoon dahil sobrang siguro pagtakbo natin, sobrang taas ng tingin sa atin, taas ng tingin natin sa ating sarili. So, minsan pinapahinto po tayo ng ating Diyos. Hindi para po parusahan po tayo, kundi para po tayo kausapin. No? So, maraming pagkakataon po sa ating buhay na tayo po ay masyado po tayo nagmamadali. Nagmamadali po tayong yumaman, nagmamadali po tayong makakuha ng sasakyan, nagmamadali po tayong ano pa ba maganda sa makasunod sa uso, makapamasyal din, no? Masyado po tayong nagmamadali at masyado po tayong nagiging unstoppable sa mga plano natin, especially yung mga pangarap natin. Do you like picture drawing? Oh, yes, later. So, ayun po. So, masyado po tayong hindi po tayo mapigilan, So, masyado tayo nagiging gigil na gigil sa ating buhay, no? Para tayo ay guminhawa ang ating buhay. But in the end, ang Lord pa rin ang masusunod sa ating buhay. Na yun nga, pinapahinto tayo ng ating Panginoon, in other words, hindi natin nakukuha yung mga hinahabol natin, Dahil hindi natin dinidinig yung boses ng ating Panginoon, no? So, yung mga pagbagsak natin or yung mga downfall natin sa buhay ay minsan paraan po ito ng ating Panginoon para masalubong natin siya, no? So, ang plano ng ating Panginoon ay always na dapat na naka-align sa plano natin. So, dapat may alignment, no? So, whatever we do, dapat na ikaka-glorify ito ng Panginoon. So, sometimes, baka yung mga decisions natin or yung mga actions natin ay hindi pala nag-glorify ang ating Panginoon, kaya hindi po tayo nagsasucceed, no? So, basahin po natin ang Revelation chapter 4, verse 11. Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will, they existed and were created. Amen po ba? So, ayun po, kailangan po ay nag-glorify po whatever we do. Kailangan na gino-glorify po natin ang ating Panginoon kasi everything we have now ay galing po sa ating Panginoon. Hindi po natin ito makukuha kung hindi niya inalaw, no? So, by every means po, kailangan sinusuri din po natin na, okay, sa gagawin ko bang ito, nag-glorify ang Lord, baka hindi. So, kailangan i-consult natin lagi sa ating Panginoon. Amen po ba? So, number 3 po, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? So, Gawa, chapter 9, 4. So, hindi po tinanong ng ating Panginoon, bakit mo inuusig yung simbahan? So, ang tanong po ng ating Panginoon kay Saulo, bakit mo ako inuusig? No, kasi 'di ba nung time po na 'yon, talagang meron manhunt operation si Saulo para lipunin po yung mga sumusunod sa ating Panginoon, hindi po ba? Nako, sorry po Sorry po sa ingay. Narinig niyo po ba ako? Pasensya na po medyo may po si Travis. Di po ako makatayo. Anyway po, yun nga po, meron po kasing manhunt operation si Saulo, no, nung mga time na yon. Kaya po
nagkaroon na po ng interaction. So, doon po yung time na nagkaroon na po ng interaction sila ni Jesus. So, tinanong po siya ni Jesus na bakit mo ako inuusig, no? So, ito po yung reason na kapag nasasaktan po yung simbahan o yung sambahan, nasasaktan din po ang ating Panginoon. So, kapag po nilalayo natin ang ating sarili sa pananampalataya, siya mismo yung nilalayuan po natin, no? So, basahin po natin na 1 Corinthians chapter 12 verse 27. All of you together are Christ's body, and each of you is part of it. So, ano po ba yung body of Christ? So, hindi po ito yung building. Kasi some religion po ay ang sa kanila po for them importante yung malalaking building, mararang building, super dami. So, yun po yung definition nila ng body ng ating Panginoon, ano. So, tayo mga believers, tayo mga naniniwala sa ating Panginoong Jesus, tayo yung mga believers who are united with Christ through faith. Dito na lang, dito. Sit down. Behave dito, behave. Angry. Rob's angry. Hindi. Gosh, wait. Sorry po, pasensya na po. Don't worry. It's okay. Sit down. Behave, okay? Kundi na, don't worry. Sorry po, pasensya na po. Di po kasi ako, marunong nag-try po ako mag-record, kanina. So, hindi po ako sanay. Kumbaga, hindi po siya natatapos, hindi siya nag-go through, hindi po siya nag-upload sa ating page. So, dapat po talaga ay gagawa ako with na meron mga verses. So, lahat po tayo ay makaka-follow. Too loud. Mami's teaching. Mami's teaching. Too loud. Okay, thank you. So, yun po, kaya po hindi po siya nag-go through kanina. So, ayun po, again po, 1 Corinthians chapter 12 verse 27, all of you together are Christ's body and each of you is part of it. So, tayo po yung mga believers who are united with Christ through faith, no? So, share ko lang po yung kahapon. Meron po nabanggit since po kami, nag-Bible study po kami dito sa bahay. So, meron pong nabanggit yung isa sa ating mga pastor. Sabi niya, meron daw siyang nakausap na tao. Sabi niya, parang yung sa pagkakatanda ko po, yung tao po na yun ay parang inaaya po yata niya sa church or gano'n na dumalo sa gawain. So, ang sagot po ng tao ay parang hindi niya hindi niya na kailangan kasi hindi naman siya gumagawa ng kasalanan, parang gano'n. So, parang in other words po, parang hindi niya gusto na dumalo sa gawain, So, parang daw yung importance nung pagdalo. No, hindi naman daw siya gumagawa ng kasalanan. So, for me po, in my opinion, is important po ang pagdalo natin sa ating mga gawain. Kasi po, brothers and sisters, ang mga ginagamit po ng ating mga Panginoon, ang ating mga pastor, na nagtuturo po sa atin tuwing Miyerkules at Linggo, ay sila po yung vessel na ginagamit ng ating Panginoon para po tayo ay makarinig ng salita. Hindi lang po ito para sa ating tenga, kundi para po i-feed yung ating Holy Spirit, So, aminin po natin, hindi lahat sa atin ay everyday po nakakapagbasa ng Biblia. Amen po ba? So, as much as possible po, lagi po natin na gawa ng paraan. Nawa po ang ating mga banal na espiritu, ang ating banal na espiritu ay mangusap sa atin tuwing linggo, no? Na kung halimbawa ay
feeling natin ay tinatamad tayo, or ang hirap umaten kasi umuulan, or ang hirap umaten kasi may mga batang maliliit na magugulo katulad po ni Travis, ganyan. So, sana po ay ipag-pray po natin na bago tayo matulog ng Sabado, ay mangusap sa atin at gabayan tayo ng banal na spirito na tayo ay hindi mag-skip sa gawain tuwing linggo kasi kailangan po natin na i-feed or i-feed ng Word of God ang ating Holy Spirit, no? So ayun po. So number 4, malapit na po tayong matapos. Ano po ang nais ninyong gawin ko? So mga Gawa chapter 9, verse 6, tumayo ka't pumasok sa lungsod, at dooy sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. So, nakita niyo po yung transition, no, ni Saulo. Ang bilis po, hindi ba? Kung mababasa niyo po yung Acts chapter 9, na patungkol po ito dun sa life ni Saulo or ni Apostle Paul, mabilis po yung transition na hindi po siya nakipagtalo or hindi po siya nakipag-diskusyonan sa Panginoon na bakit kita susundin? Hinahunting ko nga yung mga sumusunod sa'yo. Di po ba? Wala pong ganun. Wala pong nangyaring ganun. Instead po, yung encounter po ni Saulo sa ating Panginoon ay ang dali po niyang naliwanagan, no? Ito po yung papanumbalik ng puso ni Saulo, or nagkaroon po ng alignment yung buhay ni Saulo. So sabi ko nga po sa naging turo ko po before na hindi po kontento or kahit gaano pa kalaki yung na-achieve ni Saulo or ni Saulo, hindi po siya kontento dun sa buhay niya. Kumbaga wala pong hindi siya nakakaramdam ng happiness ng genuine happiness no? Pero nung nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoon, doon niya na feel or doon niya naranasan yung totoong saya or yung totoong peace. Kasi before nung hinahunting niya yung mga believers, wala naman siyang nakatatanggap sa sarili niya na nakapayapaan, di ba? Kasi lagi siya may problema Ang problema niya, paano niya mauubos yung naniniwala kay Jesus Kasi parang nanganganak sila, no? So, ganun yung nagiging problem niya. So, wala siyang peace. Lagi siyang problematic. So, sinunod niya nung nagkaroon siya ng encounter kay Christ, sinunod niya yung before, dati ang lagi niyang questions siguro sa kanya isip, ano ang gusto ng Diyos? Ano ang gusto ko sa Diyos? So, tas naging ano na niya is, ano ang gusto ng Diyos para sa akin? So, dapat, lagi din natin yun na ipagpipray sa ating sarili na hindi yung ano ang gusto ko sa Diyos. No? Kasi marami tayo. Obviously, ang dami-dami natin pwedeng makuha sa ating Panginoon, di ba? Na marami siyang kayang ibigay sa atin. But then again, hindi natin yun po pwedeng masabi. Kasi, meron po akong kilala na sinabi sa akin na parang nagkaroon kasi naging born again, parang ganun yung sinabi niya sa akin Although, nauna siyang maging Christian sa akin, no? High school pa lang naging Christian siya. But then, yung pagiging Christian niya is, putol-putol, parang nagiging seasonal, no? So, parang, until now, ang dami pa rin niyang question na obviously, tayo po, bilang pong tayo, ay, kung tayo po ay alam natin, wala ng internet na yun. So, ano po ba yung magiging basihan natin na tayo po ay ligtas na? No? Syempre po, tayo po dapat ay meron ng bunga or tayo po ay fruitful, no? So, kung tayo po ba ay nakakapag-share ng salita ng ating Panginoon sa iba,
At tayo ba ay nakakapagdala ng kaluluwa or iba na yung pamumuhay natin sa dati natin nakaugalian, no? So, basahin po natin ang Hebrews chapter 5 verse 9. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. So, like Saulo, yung obedience ni Saulo is siguro walang makakatumbas nun, ano? Kasi from murderer, di po ba? Si Saulo po ay isang murderer. So, ang bilis po nung naging transition na hinahanting ko lang yung mga believers kasi bigla ako na yung magtuturo na patungkol sa sinisira ko, no, which is Christ, no, sinisira niya yung simbahan, no. So, panghuli na po ito po yung aral para sa atin lahat. It is just a reminder to all of us. So, una po, ito po ay para dun sa mga matatanda na. So, kayo na po ang bahala kung ano po yung definition nyo sa matatanda. Basta po matatanda, no? So, hindi pa po huli po sa atin ang lahat, ano? Katulad po ni Saulo, tinawag po siya sa gitna ng kanyang active life, no? So, active po yung life niya sa kanyang trabaho, sobrang dedicated po siya sa ginagawa niya, no? So, active po yung life ni Saulo before. Pero, kayang-kaya pa rin baguhin, isang pitik lang, kayang-kaya pa rin baguhin ng ating Panginoon yung kanyang buhay, no? Yung kanyang lifestyle. So, bilang tayo ay matatanda na, wag po natin isipin na matanda na ako parang hassle naman na kung pupunta pa ako or gagawa pa ako ng mga gawain patungkol sa simbahan, ano. So, hindi po reason yung age sa paglakad, no, sa ating dun sa nilalakaran ng ating Panginoon, no. And pangalawa po, para po sa ating mga kagaya natin mga magulang, no? Baka tayo po ay may mga anak na katulad po ni Saulo ngayon na malayo po kay Christ, matigas po yung puso, hindi niya kayang tanggapin ng ating Panginoon kasi sa panahon po ngayon, sa totoo lang po, ang generation po ngayon, ano, talaga pong patigasan po ng ulo ng mga bata ngayon, ano. So, bilang po tayong mga magulang, huwag po natin kakalimutan na paalalahanan or i-remind lagi ang ating mga anak na walang iba. Kasi parang ang mga kabataan ngayon parang feeling nila kaya na nilang gawin lahat, alam na nila kasi may Google, ano. Or meron pa nga iba ngayon may mga nauuso pa ngayon AI. So, whatever you ask, sasagutin niya. Parang alam niya yung laman ng lahat, ano. So, dahil po sa generation ngayon, dahil sa technology ngayon, ang mga kabataan ngayon ay nagsisitigasan na po ang mga ulo, no, kasi feeling nila alam na nila lahat, no. So, pero tatandaan po natin mga magulang na ang Diyos po natin na pinaglilingkuran ay Diyos ng pagbabalik loob. So, always remind our children, no, na wala pong mararating yung buhay nila kung wala sila kay Christ. So, whatever kung maging successful man sila sa kanilang mga buhay in their future life, no, walang silbi yun, ano, no. Palagi natin i-remind na lahat ng to mawawala to, no, na ang kailangan natin i-goal ay yung pagdating ng ating Panginoon, na kung ready na ba tayo, kung makakasama ba tayo sa first flight. So, yun ay tungkulin natin mga magulang, no? So, wag natin po yung pabayaan. No, ito naman po ay para sa mga kabataan, sa mga ating mga youth, no? So, lagi ko po itong sinasabi, napakaswerte po ng ating mga kabataan na dumadalo sa ating church. Hindi lang po yan kahit saan na mga church po. Ang swerte po ng mga kabataan na maagang namulat sa ating Panginoon sa Word of God, no? Na blessed po. Sobrang blessed kayo, mga kabataan, kasi nakarinig na kayo agad ng
salita ni Lord. So, ang gagawin nyo na lang ay sumunod, maging obedient, no? So, ikaw na kabataan, hindi mo kailangang hintayin na magkaroon ka pa ng downfall or na masira yung buhay mo para bumalik ka or piliin mo si Christ, no? Habang bata ka pa, habang nakakarinig ka ng salita ng Panginoon at pilitin mo na magpagamit sa ating Panginoon, ano? So, ito naman po, panghuli po, ito po ay para po dun sa mga matatagal na naglilingkod sa church, no? Sabi ko nga po kanina, baka po tayo ay walang totoong relationship sa ating Panginoon kasi minsan nakikita po kasi, hindi ba, kung matagal na po tayo sa ating church, minsan po mga kapatid, tayo po ay meron po pa rin pong katigasan sa ating heart na okay, matagal na ako, parang feeling ko, sapat na to, na tinanggap ko si Christ, kasi dati hindi naman akong ganito na malaki na rin yung pinagbago ko, kaya lang, sayang pa din po. Sayang yung pagkakataon na magkaroon po tayo ng ministry or mas lumalim pa yung relationship natin kay Lord, no? So, dapat since tayo po ay matagal na sa church, nakikita po natin yung progress ng ating faith, ano? Ito po yung nakikita po natin yung progress ng buhay natin with Christ. So, hindi po ito yung sa material na bagay, kundi yung progress natin sa relationship natin with Christ, kung nagkakaroon po ba tayo ng bunga, no? So, syempre po, ang ating Panginoon, ang Diyos po natin ay hindi po siya marunong magsara ng puso, ano? So, kahit ano po ang naging kasalanan natin, tinatanggap pa rin po niya tayo, no? Na remember po yung mga Israelita sa wilderness, hindi po ba paulit-ulit po na gumagawa sila ng kasalanan sa ating Panginoon, but hindi kaya ng ating Panginoon na isara yung puso sa mga tao, no? So of course si Saulo nga po, na dati pong mamamatay tao, ngayon po ay ginawa po ng ating Panginoon na tagapagdala ng mabuting balita. So, dati po, siya po ay isang kalaban. Ngayon, ginawa po ng ating Panginoon na kapatid. No, dati po, ay siya ay bulag sa katotohanan. Ngayon po, ay ginawa na tagapagturo ng liwanag. No? Kung si Saulo nga po, mga kapatid, ay ginamit ng ating Panginoon, sino kaya ang hindi niya pa kayang gamitin, hindi po ba? So, we have to pray for ourselves. We have to pray for others, na kung tayong man ngayon ay ginagamit na ang ibang tao na tingin natin, no, na kayang maglingkod fully kay Lord, parang nagkakaroon lang ng konting hindrance, ipag-pray po natin, ano, kasi wala pong imposible sa ating Panginoon, ano. So, kaya po let's pray for ourselves na patuloy na gamitin po tayo fully ng ating Panginoon and sa ibang tao, no? So, pasensya na po ulit kayo at medyo, di ko lang po medyo maingay. Naging maingay po dito yung ating pagtuturo. Nawa po ay meron po tayo kahit papano na natutunan at sa akin po na ibahagi sa inyo. At patuloy pa rin po itong magiging topic na to ng every Friday, ito pong mga gawa. So, nandito na po tayo sa chapter 9. Ano, kung gusto nyo pong ulitin, very short lang po ang story po ni Saulo before siya naging Apostle Paul. So, kung kaya nyo po na iulitin ulit at basahin sa inyong mga tahanan, ay of course, pwede po, ano. So, again po, magkita-kita po tayo sa susunod. Nawa po, sa susunod po ay makapag-aral po tayo ng tahimik. No, at walang distraction, ano. So, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po muli ay manalangin sa ating Panginoon. So, let's bow our head po and feel the presence of our Lord.
Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, Lord. Lord, na nawa ay meron pong kami natutunan sa gabing ito, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na lahat po, Panginoon, na mga salita na lumabas sa aking bibig ay nanggaling sa iyo, Lord. Lord, kami po ay dating Saulo sa aming buhay namin, Panginoon. At marami pong salamat, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, na nag-alis ng mga takip sa aming mga mata. Nawa, Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, na kung meron man makakapanood nito, ay dalangin ko, Panginoon, na alisin mo rin, Panginoon, ang mga takip sa kanilang mga mata, Panginoon. Nang sila po ay, Panginoon, ay makakilala sa iyo at magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Nawa ay mga kapatid namin na nasa kanilang trabaho or pauwi pa lang, Panginoon, gabayan mo sila. At marami pong salamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa akin ngayong gabi, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa lahat ng mga pinapanalangin ko po, Panginoon, ang mga nagagawa namin kasalanan sa araw-araw, Lord, na Panginoon, ikaw ang magbigay daan, Panginoon, upang kami po ay maging fully, Panginoon, na committed sa iyo, Lord, na alisin namin ang mga kasalanan ng mga makamundong kasalanan, Panginoon. Lord, pakalakasin mo po ang aming katawan at cover us with your precious blood, Panginoon, for us to fight sa mga worldly things, Panginoon, na ang gawa ng kalaban, Panginoon, ay very active nowadays, Panginoon. Lord, ikaw ang magpatnubay sa amin sa araw-araw. Everyday, Panginoon, ay nandito kami sa isang battlefield, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay mapagtagumpayan namin everyday na war of flesh, Panginoon. Lord, ikaw lamang, Panginoon, na aming itataas. Panginoon, ikaw lamang ang aming paparangalan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.